Recording pa rin. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, halika at pag-usapan natin. Di ba mas maganda yung may ilaw? Mas maganda yung may ilaw pa rin kahit umaga. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, halika pag-usapan natin itong clip na kinumpile ni Jake Clem Channel. Doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa kanya, please feel free po no sa pag-subscribe sa kanyang channel. So itong clip niya nakakuha ng 330,000 within 15 hours. So tingnan nga natin kung ano nga ba ang sinabi rito ni Attorney Topacio sa iba't ibang members ng Kongreso. Kasi dito mas may matututunan pa tayo kay Attorney Topacio dito no. Dito marami siyang mga finact check, marami siyang mga kinorek. No, yung iba nga rito nakakahiya dahil mga abogado ba, kapwa niya abogado. Anyway guys, una-una sa lahat, syempre papasalamatan po natin lahat ng nakasama natin sa live nung unang hearing kasama si PRRD. Okay, maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo. Bigla tayo naputol for some reason. Hindi na po kinaya ni StreamYard ang powers. No? 11 hours marathon ba naman pero nagtagal po ang hearing up to 14 hours yata. Okay, hindi na natin kinaya yung gano'ng katagal. But anyway, so pag-usapan natin, pakinggan natin tong si Attorney Topacio kung paano niya ginisa, pinalutang ang kabobohan ng ibang members dyan sa House of Representatives. Ang nakakahiya pa dyan yung iba abogado pa. Same dito kay Attorney Topacio. Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yun. Kaya sinasabi, kung gagawin yung parang investigasyon, may tatayo ako rito. Diba sabi ni ni Pangulong Duterte? Hindi. Titindig ako dito. Bigyan mo muna po ng... Hindi mo ako pinibit, basahin ko before I answer you. Suspended, sir. But this I have not read. Shout out muna pala kay Bilin. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nagbilang ng suspension diyan. Imagine niyo ito lang yan Kung hindi si PRRD ang nasa harap nila. Maniwala kayo sa hindi. Kung hindi si PRRD ang nasa harap nila. Katakot-takot ng contempt ang nangyari diyan. 'Di ba? Kahit isang beses lang silang mag-contempt. Bigil na bigil silang i-contempt si PRRD. Yun yung inaabangan natin Pigil na pigil po sila. 'Di ba? Ilang beses binigyan ng warning si PRRD diyan. Sa tingin nyo ba sa iba, bibigyan ng ganyan? Of course not. We're not that stupid. We've been watching. 'Di ba? We've been watching them sa iba nilang mga hearing in relation to dyan sa Duwagcom hearing nila. Ang dami na nilang na-contempt Isa nga tumakas pa 'di ba? Si Garma. Hanggang ngayon pala isipan sa atin kung sino ang nagpalabas. Imagine niyo September pa lang na-cancel na di umano ang kanyang visa. Pero nakaalis pa siya ng November, nakalusot pa siya ng immigration. It's very impossible. Alam niyo ako, nagvi-visit visa din ako sa iba't ibang bansa. Laging kino-confirm yan, nasa data po nila kung meron kang valid visa. Lalo na kung isang bansa na pupuntahan mo, required ang visa. Halimbawa, pag pumunta, since hindi naman ako resident visa holder ng UAE, every time I go to UAE, holding a visit visa, bini-verify pa po nila yan. Kaya malaking katanungan natin, paano nakalabas ng bansa ang isang taong gaya ni Garma?
na merong canceled visa since September pagpasok ng Amerika. Doon lang na siya ay may canceled visa. 'Di ba? And I think magno-notify din ng US visa if they're going to cancel your visa, hindi ba? Oh, sige nga. Tuloy tayo. The affidavit. So that I would not be in a position to correctly really to respond. Tapos dito, may affidavit si Garma, hindi ba? Yung affidavit ni Garma, binigyan ba ng copy si PRRD? Obviously, hindi. Kasi yan na ngayon yung sinasabi ni PRRD eh. He was not given a copy. He has no knowledge kung ano ang laman nung sinasabi ng affidavit. So, paano siya sasagutin? Hindi ba dapat kung ang affidavit ay isang written, ngayon kung gusto nilang pasagutin si PRRD sa laman nun, hindi ba dapat bigyan siya ng copy at mag-counter rin ng affidavit itong si PRRD? Diba? And they're talking about due process. Sa tingin nyo ba nabibigyan ng tamang due process si PRRD dito sa ginagawang to? And again, this is in aid of legislation. They were just supposed to ask questions. Pero ang flow ng tanungan nila dyan, para siyang iniimbestigahan. Fund to your question. I am at a loss. Kasi ikaw yung may hawak ng... Abogado yan ah. Abogado daw yan, si Gutierrez. Diba? Diba dapat alam niya yung sinasabi ni PRRD? So you are now trying to investigate me. Para kang investigador. Yung may hawak ka ng affidavit dyan, executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan. Yes, Mr. but you are Chair. not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of These are the same people, no? Who's talking about due process. Di ba napaka-ipokrita niya? All suspended. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Eh, syempre, piskal yun eh. Galing. Abogado yun eh. Grabe yung quadcom kahapon. Masaya. Oo, Alam mo, pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Hindi, natatawa ko. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, at hindi yata pumapasok sa kukote nitong mga, nasa Quadcom, kasi mahihina ang kukote. O hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang, o hindi lang, clueless lang sila. O talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Hindi, ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw Yun ang nakakatakot Ay, di naman siguro sila na-high blood Hindi kasi, sinabi na ng Korte Suprema, ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay makagawa ng batas. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Opo. Di ba yung kabobohang EJK ni Dan Fernandez, ni Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers. Sir, Nitong si huwag gumabanggit ng pangalan. Alin? Kanila naman talaga yung batas Di ba kiniklaim nila? Ba't Ayan. babanggitin? Di ba
di ba nakangiti pa sila, dala-dala nila yung batas. Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila no sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Diba? Di ba, diniscuss na natin. Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman, extrajudicial killing. But wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan pag public official. Pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay murder. Meron na, revised penal code. Aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price, reward, or promise, yung reward system. So, inutil po. After 11th na yata yung kahapon, ano? Opo. Pang-11. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabobohan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo. Panay Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin, sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gawawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Ito guys, no? For 11 hours dun po sa mga nakasama natin sa live. Consistently, no, hindi tayo bumababa sa 1,500 dun sa live na yon. Paulit-ulit na tinatanong yung tungkol sa EJK. Paulit-ulit yung mga tanong, guys. Paulit-ulit lang din ang sagot ni PRRD sa kanila. Kung ano yung sinasabi ni PRRD sa Senate, yun lang din naman ang sinasabi ni PRRD dyan sa Quadcom. Meron bang bago? Alam mo kung ano lang ginawa ni PRRD dyan sa mga duwadcom na yan? Pinalabas niya kung gaano lang sila kabobo. Diba? Tapos itong si Abante, Anli Sumbat. Which is later, pag-uusapan natin yan si Abante, sinasabi niya na binoto daw ng kanyang 6,000 na simbahan. Diba? Isa si Abante sa pinakamaliit na congregation. Mas malaki pa sa kanya ang KOJC at malamang naman sa malamang, mas malaki ang INC. Later, pag-uusapan natin yan. Diretso tayo. Nasagot na yun, nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi niya reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo, na ayaw naman bigay ni Grijaldo. Tingin ko, madedemanda kayo dyan. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay 2. Naku po. 2 bolang. Bolang kristal. Pagka gusto ko malaman kung ano mangyayari sa yung hinaharap, tumutungo ako. Natanong ko yung aking bolang kristal na 2. Kinakalog-kalog ko. Diyan pa na. Pero attorney kakalog-kalog. Thankful kami sa inyo kasi mas nauunawaan namin ang paliwanag mo actually. Ako gusto kong mabalik yung death penalty. Halimbawa, ngayon paano nila gagawa ng matasyon? Ewan ko, kung dinidiscuss nila, kahapon nga natatawa ko. Tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yon. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun eh. Abogado yun eh. Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yon. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigation, may tatayo. You know what I think why they're doing that? It's because it's always easy to sound like you're smart by asking stupid question. Tama nga naman dito si Attorney Topacio eh. Bakit kapag gagawa ng isang batas about EJK when we already have a lot of laws about EJK? Any acts, no, na masasabi mong EJK, makikita mo yan sa revised penal code. Do you really have to be very specific?
'Diba? There are even laws about mapang-abuso mga public officials, public officers, peace officers. Meron po niyan. So, anong klaseng batas ang gagawin nila? When it's already there. Napakarami nating batas, guys. Sa totoo lang, ang dami namin pinag-aaralang mga batas. So, anong klase? Anong gusto nilang i-amend? 'Di ba? Bigyan ko na lang kayo ng example, guys, no? Sisimplihan lang natin. Yung mga snatcher, yung mga nakaka-commit ng robbery, paulit-ulit naman yan na lumalabas eh. O, manood lang kayo ng news. Sige nga, manood lang tayo ng news. Gano'n ba karami napapanood na nating news na yung mga nahuhuli, may mga previous ng kaso of the same act? Sige nga. Na-implement ba natin ng maayos sa mga batas na 'to? Hindi. So, diyan sa ginagawa nila about sa EJK, take note of this, guys, no? Another thing na if you recall, sa mga nakasama ko, ito makaka-relate ito sa mga nakasama kong manood. Sabi ni PRRD, magdo-donate daw siya ng 1 milyon sa mga tao, sa mga kapulisan, no, na na-dismiss, nag-undergo ng na-filean ng mga kaso, nakakulong in relation sa war on drugs. Kung hindi po gumagalaw ang justice system natin, bakit meron more than 1,000 na kapulisan ang nasa ganitong posisyon? 'Di ba? Mamaya pag-uusapan din natin 'yan. Sinisensationalize nila yung war on drugs at fina-filean nila si PRRD sa ICC when there are a lot of ongoing investigation, when there are a lot of cases filed against police officers na pinapalabas nila may sinasabing pang-aabuso during war on drugs. So bakit pa magkakaroon ng donasyon si PRRD sa mga pulis na to? Kung hindi umuusad ang justice system natin in relation dyan sa war on drugs na yan. Diba? Sige nga. Hindi nila yung sinasabi. Ang pinapalabas nila sa taong bayan, sa ating lahat, na walang ginagawa ang PNP, ang justice system, walang pag-usad. Yan ang pinapalabas nila sa atin. Diba? Tayo ako rito, di ba sabi ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, ito na lumabas kahapon ang double standard ng Quadcom, ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ng witness na nagpapaliwanag, pag nangangatuwiran, hindi kinokontempt, pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo, dahil hindi dating Pangulo. No, it's not about that. I beg to disagree, Attorney Topacio. The very reason why hindi nila kinokontempt si PRRD, because they have a very good idea what exactly ang mangyayari if they're going to do that. It will gonna be chaos. Seriously. Baka dumami yung flights from Mindanao at saka Visayas going to Manila para lang kalampagin. Baka yung naging senaryo nung pinasok ang Malacanang in 1986, yan ang maging senaryo ng House of Representatives. We can foresee that. Maraming tahimik na Duterte supporter.
pero maraming pwedeng magalit. 'Di ba? They know their limitations. Dahil baka pag naging chaotic, pati si Bongbong Marcos, mawala sa pwesto. Dahil naalangan kayo, okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan, entitled to courtesies. Pero, may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They're all resource persons. Okay. So aside from the equal protection clause, meron pong specific na nakalagay sa konstitusyon, dapat tinatrato with respect at dignity ang resource person in a legislative hearing. Eto, dating Pangulo, di nyo masigawan. Pero lang si Paduano, ako natatawa nga hindi, wag daw, dapat daw kalmado. Bakit yung si Paduano? High blood lagi. Palagay ko to nung pinanganak to, sumisigaw na Sabi ko niya sumisigaw. Palagay ko hanggang mamatay ito, sumisigaw to Pinaglihi sa sama ng loob ito Yung may mga sinasabi noon, pinaglihi sa sama ng loob. Ayun. Ito naman si Abante, irrelevant naman, Legislative inquiry, magko-quote ka ng Pariseo. Pariseo. Ito naman si Luistro, nakita pa kami kaninang umaga sa show. Oo. Ito na, si Luistro na. By chance. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay... Take note, Luistro is a lawyer. Okay? We both know that she's a lawyer. And by the way, I look her up. Graduate pala siya sa University of Batangas. Okay, alma mater niya raw yun. For Juris Doctor. Tingnan niyo yung kaibahan ng isang abogado versus ng another abogado. Yung projection ni Luistro, I remember when she participated dun sa House of Representative inquiry nila kay kay Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque, by the way, is a graduate of UP. He's even a professor sa UP. Okay? And the way niyang inaano si Attorney Harry Roque, she tried to outsmart Attorney Harry Roque. Diba? Ito naman ngayon, si Attorney Topacio, another lawyer. Sinopla na naman siya. Bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya bobo. Kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kino mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya Ang extrajudicial confession po, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi nyong nangumpisal si... So, nakaka-proud ba sa University of Batangas na kinokorek yung graduate ninyo ng isa pang abogado? Diba? Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba? Wala po. Wala pala yan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, halimbawa, may pumatay kay Congressman Paduano. Wag naman sana. Kasi malapit-lapit na rin na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Attorney. Diba, malapit na matapang. Gawin mo. Siyempre, humihinga naman ako.
Oh, Okay, di ba? okay, Malapit okay. na matapos yung kanyang term of office. Si Pagano. At saka isang araw yan eh. Puputok yung ugat niya sa ulo eh. Tsaka si Nakakahihiyaw yan eh. po, si PRRD, lehitimong joker. Oo. Pag sinabi niyang pinatay ko, tas binitin niya, Mm-mm. it's either tao o hayop yun. Oo. Di ba? Parang di ba minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luistro, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource persons. So, minsan, siyempre hihinga ka eh. O, diba? Sinabi ko na sa inyo. Sinupalpal ni Attorney Topacio itong si Congresswoman Luistro. You know how disappointing this is? Lalo na sa mga taong nag-aaral ng batas. Tapos, iba yung nababasa mo sa libro sa sinasabi ng mga tao. Kukwestiyonin mo yung integridad ng tao eh. 'Di ba? Siguro dapat dito kay Congresswoman Luistro, above all, no? Dapat ikaw mismo bilang as a lawyer din bilang officer of the court. Dapat ina-upheld mo hindi lang yung best interest ng rule of law. Pero habang nagsasalita ka dyan, there are people na nai-educate mo. Imbis na i-educate mo, lumalabas, ginagawa mo silang bobo. Gagawin mo silang bobo para pumasok yung naratibo mo dun sa gusto mong palabasin sa manifestation mo. Diba? Even before kang nag-take ng oath mo dyan sa House of Representatives, una kang nag-take ng oath before kang mag-sign sa rules of attorney. Ano ba sinabi sa lawyer's oath? Diba? It's very disappointing. Na instead natututo kami sa iyo, Representative Congresswoman Luistro, nabubwisit kami sa mga maling impormasyon na pinagsasabi mo. Good thing na may mga abogado, gaya nito ni Atty. Topacio, na itinatama ang pagkakamali mo. Diba? Imagine mo, magiging reference ka namin in the near future. Ay, sabi ni Congresswoman Luistro, ganito kailangan, ganito. Nagiging challenge pa sa aming lahat na alamin at magbasa patungkol sa mga pinagagawa niyo dyan. Kasi kung aasa kami sa inyo, utang ina, magiging gaya kami sa mga klase ng utak na meron kayo. Hindi ba? Magmumukha rin tayong bobo. Magmumukha rin tayong bobo. Nakakalungkot. Nakaka-disappoint. Na may mga ganitong klaseng kongresista para lang mag-fit yung kanilang narrative sa kanilang manifestation. Di bali nang magmukha silang tangat bobo. Ayos lang. Oo. Sige. Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, dito sa Quadcom hearing kahapon, di ba nandun si dating Senator De Lima? Opo. Magkamukha talaga si ni Congressman Luistro. So, Ganon. oh, hindi naman masama yun. Di ba maganda naman Senator De Lima? Di ba? Tama. Maganda. Ang dami nga nagkakagusto sa kanya, di ba? Si Dayan. O Sus, yung si Mario Jonel. Jose. O, hindi ba naman maganda yun eh? Magkakagusto ba naman? Yung mga macho yun eh. Ha? Opo. Mga macho papa yun eh. Sus, Mario Jose. Pero nanonood ngayon si Congressman Luistro kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Kaya nga sinasabi ko eh. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Naririnig niya yung pangalan niya, di ba? Parang si Dan Fernandez. Oh, yeah. Merong bagong word pala gumagawa nga ako unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different.
Sa Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Anyway, alam nyo, Joke yun joke yun. pinaglaruan lang kayo pinaglaruan lang kayo. And natatawa ako sa kay yung sinasabi niya. Sabi niya, kino-confirm niyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC rito para imbestigahan kayo? Sabi niya, sipain ko sila. O kino-confirm ba niyo ba yung sinabi ninyo kay Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahe, pupunta kayo sa ICC para magpa-imbestiga, sipain ko rin sila. Punta ako doon, sipain ko rin sila. Grabe, no? Ay, Yun nako. lang yung response niya. Bago si Manuel naman, sinasabi, anong pinagamitan sa confidential funds? Confidential nga eh! Which part of confidential do you not understand? Oh my God. Yung confi o yung dential? Pag nagre-refer ka sa dictionary, sir, alam nila yun. Oo. If not, talagang di nila. Paano kaya yun? No? Ewan ko. Anyway guys, ayun na nga, no? Actually, marami pa tayong dyan. Maisingit ko lang yung inflagrante delicto. Alam niyo, simplify lang natin kung ano ibig sabihin ng inflagrante delicto. Ang inflagrante delicto is one of the warrantless arrests na pwedeng mangyari. Okay? Halimbawa, yung peace officer, sabihin na lang, may it be NBI or PDEA or what do you call that? Tawag dito, PNP. Actually, even mga AFP pwede na lang gawin yan. Pwede rin gawin, meron din tinatawag guys na citizen arrest. Okay? Citizen arrest. Ang isang hold-upper ba? Diba, may isang bank robbery. May nag-report. May bank robbery nangyayari po dito. Bakit ko sila ginagamit as an example? Kasi armado yung mga yan Ngayon, ganito mangyayari dyan. Pag yan masinugod ng mga polis, nandun sila sa labas ng bangko, tapos yung mga robbers nandun doon sa loob. Ano ba nangyayari? Kahit na lang sa simpleng pelikula, di ba nanlalaban yung mga yan? So pag binaril yung mga pulis, ang mga pulis iilag-ilag lang sa mga Kasi nga, gusto nilang bigyan ng due process yung mga yan. Yung ba dapat? Pinakamaganda, bypass operation. Ang bypass operation ba, kailangan mo magbitbit ng warrant of arrest? Of course not. Ang bypass operation, paano ba nangyayari? May binibigyan ng tip yung mga pulis, tinitiktikan nila, in-observe nila hanggang sila na yung nakikipag-usap dun sa drug dealer. Diba? Hindi, sa drug dealer, gaano karami sa mga drug dealer ang sumusuko at gaano rin karami ang lumalaban. Lalo na, kung itong pusher na to ay may dalang malaking halaga. Karamihan sa mga drug pusher, yung mga pinagkukuhanan din nila, kayang ubusin yung pamilya ng drug pusher. Diba? Kung halimbawa, nahuli kang buhay, kumanta ka, ipapatumba ka pa rin. Hindi man ikaw, pamilya mo. Nangyayari naman yan and we're very much aware na nangyayari lahat yan. We're not naive. Hindi na bago to sa atin. Napapanood natin to sa mga news. Going back. Sa isang bypass, nagkaroon ng enkwentro, bumaril yung Lalo na kung may kasama tong drug pusher. Nakipagbarilan sa mga pulis. So yung mga pulis natin, mga taga-PDEA, hindi nila babarilin. Kasi may due process. Ngayon, pag nagbabaril itong mga drug pusher, tinamaan yung mga kapulisan natin, either namatay, nasugatan, na ospital. Hindi sila lumaban dahil kailangan bigyan natin ng due process yung mga kriminal. Diba? Pero yung human life,
na isang pulis, hindi natin pinahalagahan. Kasi gusto natin bigyan ng due process yung mga kriminal. Yun yung nakakatawang nagkukwentuhan nga kami ni Mang Temyong. No? May mga tao nagtataasan ng kilay. Oh, si Mang Temyong nandito. Sinasabi ko sa inyo guys alam niyo kami ni Mang Temyong kulang na lang araw-araw kami mag-usap ng tao yun. Diba? Hindi po makitid ang utak ng isang Mang Temyong. Kumbaga sa meron po yung deck. Lahat yan ino-observe niya. Hindi po bobo si Mang Temyong. Napakatalinong tao niyan. Have you read most of his articles online via Facebook or YouTube, via Facebook? Some of them are being posted here in YouTube. Kaya wag po kayo magulat kung nakikita nyo na nagiging observant si Mang Temyong sa lahat ng galaw, sa lahat ng anggulo. Hindi po yan kabayo na may tapahoho. Diba? Anyway, so tinanong ko si Mang Temyong, di ba ang flagrante delicto is a warrantless arrest? So how can you actually do due process kung ang isang kriminal ay nakipagbarilan? Diba? So, bigyan ng due process sa isang kriminal, yung intention nga niyan, patayin ko sino yung gustong humuli sa kanya. And yet, hindi yan ine-emphasize during the Quad Committee. Narinig nyo naman na binanggit nila yung flagrante delicto, di ba? Paulit-ulit nila sinasabi na ang Duterte, war on drugs, hindi binigyan ng due process itong mga Gaano karami ang nahuli at napatay dyan sa war on drugs? Thousands lang. Gaano karami ang tawag dito na-rehabilitate, sumuko? More than 1 million po. And yet, hindi yan ine-emphasize ng mga ulol na yan. It's not even a fraction It doesn't even move the bottom line sa numbers ng mga sumuko at nagbagong buhay sa mga lumaban. Tama rin naman yung sinabi niya ni Duterte Youth Representative Cardema Para maging patas, ilabas nyo rin po yung number ng biktima ng mga adik na hanggang ngayon nililitis din ang kanilang mga kaso. Sa inyo, ang kriminal merong human rights. Pero yung mga biktimang namatay na, wala na yun Hindi na natin may babalik buhay ng mga yan Hindi ba? Ito yung gustong palabasin ng mga taga-Quadcom. So our overall experience about the legislative hearing, doon lang natin napatunayan na hindi talaga nila pakay gumawa ng maayos na batas but to prosecute PRRD. Tama naman si Atty. Topacio Pinaglaruan lang kayo ng isang Duterte. Anyway guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo about this. Please don't forget to, alam niyo yung mga YouTube channel po na ginagamit natin ng clip. Please, sundan nyo rin po sila. Bigyan po natin ng suporta. Gaya nito ni GC Lem channel. Meron din po siya sa TikTok. I think meron din siya sa Facebook. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye for now.